Magandang umaga Pilipinas, narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Monday, 15 December 2025. Base po sa ating synoptic situation, dalawang weather system ang makakapekto sa ating bansa. Unahin na natin dyan yung northeast monsoon na makakapekto sa Luzon at easterlies naman sa lalabing bahagi ng bansa. At para naman sa magiging lagay ng panahon, dulot ng northeast monsoon ang Kalinga, Apayao, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan. Samantala sa Bicol Region, dulot ng easterlies ay makakaranas ng maulap din na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat. Sa Metro Manila at sa labing bahagi ng Luzon ay maging bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mahihinang pag-ulan. Sa Visayas, dulot ng easterlies, ang Northern Samar, Eastern Samar at Southern Leyte ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat. At sa nalabing bahagi ng Visayas ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulong-pulong pag-ulan, kulog at kidlat. Sa Mindanao naman, dulot pa rin ng easterlies ang Caraga at Davao Region ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat. At sa nalabing bahagi ng Mindanao, naging bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan, kulog at kidlat. At para naman sa flight level wind chart, dito sa may 925 hectopascal, makikita natin na dominante pa rin ang northeast monsoon hanggang sa Southern Luzon. At ito'y makakaranas sila ng lakas na hangin umaabot hanggang 39 kilometers per hour. Dito sa may Visayas at sa may parte ng northern part ng Mindanao ay makakaranas pa rin sila ng malalakas na hangin. At dito naman, pagdating sa 850 hectopascal, makikita pa rin ang dominanteng northeast monsoon, ngunit ito'y mababawasan ang lakas. Dito, makakaranas dito sa may Southern Luzon, Visayas at sa parte ng Mindanao. At dito naman sa 700 hectopascal, makikita natin sa umaga ang kalmadang hangin dito sa may Northern Luzon at pagdating ng hapon ay makakaranas na sila ng malalakas na hangin. Dulot ito ng papalapit ng mga anti-cyclone dito sa silangang bahagi ng Luzon. At dito naman sa may Visayas, sa makakaranas pa rin sila ng malalakas na hangin at sa may eastern section ng Mindanao. At pagdating naman dito sa may 500 hectopascal, makikita natin ang pagiging kalmada dito ng hangin sa may Luzon at minimal lang dito sa may parte ng Visayas at dito sa may northern part ng Mindanao. At para naman sa impact of flight operation, dito sa northern at central Luzon, ang main hazard dito ay yung northeast monsoon at yung mga strong winds. Ang impact nito sa flight operation ay minimal to moderate delays ang inaasahan with gusty northeasterly winds at ito'y posibleng maka-cause ng crosswind lalo-lalo na sa mga isolated rain showers. Sa Metro Manila at Southern Luzon, northeast monsoon pa rin ang main hazard at strong winds at ang impact nito sa flight operation ay minimal to moderate delays, possible at strong northeasterly wind na makakaranas din sila ng crosswind lalong-lalo na pag sa mga isolated rain showers lalong-lalo na sa hapon. Sa may Eastern Visayas, Central at Western Visayas, easterlies at yung mga localized convection, ang main hazard at impact sa operation nito ay temporary flight delays at paminsan pag-reduce ng visibility during severe thunderstorms. Sa Mindanao, easterlies and localized convection, minimal impact at isolated delays, possible at brief periods of reduced visibility during severe thunderstorms. Para naman sa astronomical information, ang araw ay sisikat ng 0613 at lulubog din naman mamayang 17:29. Para sa moon illumination, meron tayong 18%. At para manatiling updated sa lagay pagtayo ng panahon, i-follow lamang ang Air Force Weather Center sa mga social media accounts.
Sa ngalan ng aming commanding officer na si Colonel Alvin John Cugador, PAF GSC, ako po sa Technical Sergeant Brian Benedict Garcia, Weather Forecaster ng Air Force Weather Center. Muli, maraming salamat po.